Medyo matagal-tagal na nung huli kong ginawa yung What's in my camera bag, no? 2019 pa ata yun, or 2020, I'm not sure. And may mga taong gustong i-update ko yun. And saktong-sakto naman at nagpadala si JG Superstore nitong KNF Concept Beta Camera Backpack 20 liters. So in this video, isa-isahin ko yung features nitong camera bag na to and titingnan natin kung ano nga ba yung dala ko every time na mag-shoot ako ng documentaries. No? Pero bago ang lahat, let's roll the intro! Paramount Pro! Hey, what's up guys? Ronald and Shalan po. Maraming salamat po sa pagbabalik nyo dito sa channel ko. This is the KNF Concept Beta Camera Backpack 20 liters. And pinadala sa atin to ni JG Superstore. Maraming salamat sa mga kaibigan natin dyan from JG Superstore. Lalong-lalo na shoutout kay Alwin. Maraming salamat kapatid. At nagkaroon ng dahilan para ma-update ko yung What's in my camera bag video ko. Thank you. Pero bago natin simulan to, I just want to give you a disclaimer. Yes, JG Superstore sent this to me just to test, but they didn't pay me to create this review video. Ang sabi nila, gawin ko lang ng content and saktong-sakto, yun na nga, what's in my camera bag. But all of my thoughts and opinions about this product will be honest and true. Okay? So, simulan na natin. Now, I got here the black version. May iba-ibang kulay itong KNF Concept Backpack na to. Simulan natin sa exterior, no? The design. Kitang-kita nyo naman na classic looking, vintage looking at bagay na bagay sa mga taong nagmumotor. Kagaya ko. No? Para siyang Herschel, ewan ko, pero ang classy ng itsura niya. No? Sobrang clean and classy looking, premium looking itong camera backpack na to. Also, when it comes to the design, this is water resistant. Hindi siya waterproof. Magkaiba po yun. Ang water resistant ay magre-resist lang sa water. Hindi po siya pwedeng ilublob, hindi rin pwede siyang buhusan. Pwede siya sa ambon, pero hindi siya pwede sa malakas na ulan. But, meron siyang kasamang rain cover. Ayan, ang KNF Concept. Kasama niya na yan pag binili niyo yan. So, pwede mo siyang ibalot dito pagka umuulan. Ayan. Depende na lang syempre kung kakasya yung sa tripod nyo. Pero, ang mahalaga, ayan, meron kayong rain cover. Okay, simulan natin sa unang lalagyan o sisidlan nitong ating backpack. Dito sa side, meron tayong pocket na lalagyan nyo ng tripod or in this case, 1.5 tumbler na pwedeng kasyang-kasya dyan. Pwede rin tripod nyo, pero dito sa setup ko, yung tripod ko nandito sa harapan. Ang unang gamit na hindi pwede mawala is a water tumbler kasi kapag nagsushoot ka, minsan wala kang access sa bilihan ng tubig. So, mahalaga na may tubig kayo sa gilid. Now, the second item na nandito sa backpack na to is my travel tripod na nandito, naka-clip sa harapan. As you can see, meron tayong dalawang buckles dito. And I have here my iFootage Gazelle TC3B travel tripod. Kaka-review ko lang nito. If you wanna know more about this tripod, make sure you watch the video here. But in a nutshell, this is a travel tripod. No? Napakagaan niya. It weighs 1.3 kilograms. No? And it's a carbon fiber design o version. Ito, meron siyang 4 na sections. Ayan. 4 na sections. And napakadaling i-deploy and i-fold. Tapos meron din siyang included na Komodo K3 fluid head. Fluid head na yan mga kapatid. So when you are shooting videos, napakahalaga niyan. Matalsik-talsik pa yung laway ko. Napakaswabe lang ng pan and tilts nyo dito. Tingnan naman natin yung likuran. Na makikita nyo, padded itong nasa likod para hindi masakit sa likod. Medyo padded siya at makikita natin na may mga daanan ng hangin dito sa likuran. And meron siyang lusutan ng maleta dito. So, napaka-convenient nun. Pag sinuot nyo naman, meron siyang dalawang hooks dito. If ever meron kayong accessories na carabiner, meron kayong pwedeng kabitan dito. And you have your buckle right here para portado yung likod nyo. No? Dito naman sa harapan, dito pa rin tayo sa labas, meron siyang dalawang buckles dito. And then you just unbuckle this para meron kayong access dito sa ating zipper
nandito sa harapan. As you can see, may flap din siya dito para maprotektahan siya if ever you are using this on a light rain or a light drizzle. Ayan, meron tayong zipper dito. And if nagta-travel kayo or punta kayo sa mga kung saan-saan, meron kayo lalagyanan dito ng kung ano-ano. Pwedeng ballpen, pwedeng passport, or mga ganun. So, mga hanggang dito siya. Hanggang dito yung ano niya, limit ng kanyang pocket. Hanggang dito. Buksan naman natin dito sa loob. Meron siyang cover dito to reveal or to cover the zipper right here. You have two zippers. One is your top compartment or top loading compartment. Ayan, ibuksan natin yan. Meron tayo ditong gimbal. Ayan, kasyang-kasya yung gimbal nyo dito. But as for me, ano nga bang dala kong gimbal sa mga documentary shoots or sa mga quick highlight shoots? This one, the DJI RS3 Mini. Yan. Bakit ito, Kuya Ray? Kasi nga, since I'm just using a mirrorless camera, this is more than enough para sa aking needs na. So, DJI RS3 Mini. Inside this compartment, medyo malaki-laki siya. Meron tayong dalawang pockets dito. We have here, on this side, we have ang hindi pwedeng mawala, the case filter variable ND na kailangan lagi akong may ganyan kasi hindi natin masasabi baka nasa ano tayo, right areas tayo, kailangan natin to just to compensate dun sa ating 180 degree shutter rule. Syempre, on the other side, we have here a Tiffin 1/4 Black Pro Mist filter. Yan, gumagamit din ako niyan pagka feel ko lang na medyo gusto ko soft yung aking material. Gusto ko medyo cinematic at may konting halation or bloom. Yan, gumagamit tayo niyan. And we have here, lalagyan ng susi or kung ano man. Susi, USB, flash o pen drive yan. Meron kayo niyan dito. No? If ever you need that, it's there. So that has been our top compartment. Now, let's move on to our next main compartment. Now, this one. Ito namang zipper na to. Buksan natin. Okay? Buksan natin itong loob. And as we can see, meron siyang strap dito for safety. May safety strap siya dito. Imagine, nakakabit to sa likod nyo tapos binuksan nyo yung zipper na yun. Hindi siya bubulwak o hindi siya malalaglag agad-agad. Napakahalaga nun. May safety strap siya dito. Pero pwede mo rin namang tanggalin if ever hindi mo naman siya suot at gusto mong lagyan ng laman yung loob. Now, kita na natin ngayon yung main compartment natin. Simulan natin dito sa side na to. We have our laptop case or laptop pocket. And I have here my MacBook Air M1 base model. Ito yung pinakamurang MacBook Air M1 13 inches. Ito ang gamit ko kapag nagto-travel ako, pag nagsushoot ako, pag nag-SDE ako. This can handle Red RAW footage, ProRes footage of course, Fujifilm's H.265 footages. Kayang-kaya nitong MacBook Air M1 na to. And I've been using this for 2 years already. Hindi ako binigo nito. And if you're wondering ano yung mga kasyang laptop dito, this can fit 15 inches laptops, no? Kayang-kaya nito. This is 13 inches, so medyo kumakalog-kalog pa siya sa loob. Pag 15 inches yung laptop nyo, I guess kahit 16 inches nga, kasya dyan eh. Pero I'm not sure. Don't take my word for it. Kasyang-kasya dyan yung 15 inches na laptop nyo. Now, ikot ulit natin. Let's go to this side of the main compartment. Okay, now on this side, I have here my multi-tool. Kasi pag nag-shoot tayo, hindi natin alam kung ba kailangan natin ng pliers or ng pliers. Sabi nga nila sa English. Meron tayo ditong scissors and meron tayo ditong mga kutsilyo, screwdrivers, lagare. Baka gusto nyo lagariin yung leeg ng... De joke lang. This is a must-have. Hindi lang sa filmmaking, no? I mean, napaka-useful ng mga ganitong klaseng tools. On this side naman, I have another multi-tool. This one naman is puro mga hex screws, Allen screws. Yan, iba-ibang size yan. This is from Small Rig. Yan, pinaka-paborito ko dito at ang gamit na gamit ko dito ay ito. Alam niyo naman siguro kung para saan to. Yan, yung kung para saan yan. Napakahalaga niyan. Kasi ito na yung flat screw mo sa tripod plate mo. Ito na yun. No, nakakainis kasi yung mga bagong piso ngayon o bagong barya ngayon. Hindi na sila kasya dun sa mga tripod plates na screws. On this side naman, medyo malaki yung pocket na to. And here I have my USB hub para nga dun sa aking MacBook Air M1 dahil nga dalawa lang USB-C ports nun. Pero mali pala yung nalagay ko dito. Ito pala dapat.
Hindi dapat yon. Ito po, this is from Ugreen din. Meron siyang headphone port, tatlong USB-A, meron tayong HDMI out, meron tayong monitor out, meron tayong Ethernet cable port. Yan pinakamalaga. SDXC and micro SD ports para every time nagdadump ako ng footage, meron akong ganito. Ito pala dapat, hindi maliit. So, sorry po. We have here our HDMI cable and we have here our SSD drive. Now, this is a Transcend SSD 2TB drive. Napakahalaga na may dala kayong ganito. Alam nyo naman kung bakit. Kasi every time after mo mag-shoot, i-secure mo na yung materials mo, ilalagay mo na dito for offline or online editing. On this side naman, I have here my SD card case. This is a Linka SD card case. Nandun din to sa what's in my camera bag ko dati. Ito pa rin yun. I have here my FX Lion Nano 1. Hindi lang to ginagamit sa camera power supply, pero mainly ginagamit ko to for a power bank. No? Kasi siyempre meron ka cellphone at may mga gamit ka na can be charged with USB dahil nga meron itong USB-A, micro USB, and USB-C out and a D-tap out. Napakalupit nito. Na-charge mo na lahat, hindi pa siya ubos. So, sobrang handy nitong FX Lion Nano 1. Now, I have here my USB-C cable. Basta yung charging cables ko, nandito yan. Yan. And I have here a Sony NP-F battery. This is the NP-F 960. Medyo malaki-laki. Mamaya mauunawaan nyo para saan to. Okay, on this side naman, I have here my external boom mic or microphone. This is the Deity D4 Mini. Ayan, napakahalaga niyan. As a filmmaker, kailangan meron ka ding external microphone or a boom microphone with a dead cat. So that's your Deity D4 Mini. Bakit ito lang ang dala ko, hindi yung malalaki like the Deity D3 Pro? Masyado malaki naman yun. And the audio that I get from this is really okay na. More than enough for me. As for the next one, I have here a pouch of the DJI Mic 2. As a filmmaker, as a documentarist, napakahalaga na meron kayong lavalier microphone kasi you do interviews in documentaries. So I have here the DJI Mic 2, dual transmitters, and one receiver. If you want to know more about this DJI Mic 2, I created a review video and you can watch it here. For me, ang pinakamagandang feature ng DJI Mic 2 is the ability to record 32-bit float audio internally. Now, the transmitters have onboard microphones, but if you want to go more professional, I have here on this in this pouch then the DJI lavalier mic. Kasi for me, I find it hindi naman unprofessional, no, pero mas professional lang tignan kapag naka-lavalier microphone ka. And by the way, I just want to mention that this configuration is customized by me, no? Kasi pag binili mo tong bag na to, may kasama ng mga padding or mga panels na may velcro. So like for example, this one, you can customize however you want dun sa layering or sa division ng inyong bag mismo. So may mga kasama ng panels para ma-segregate or mapahiwa-hiwalay mo yung mga gamit mo. Now on this side, I have my monitor, the Hollyland Mars M1. This is a really special monitor for me kasi I don't just use this with my Fujifilm camera, I also use this with my Red Komodo. And pagka hindi mo makita masyado sa LCD ng camera mo, you need a monitor, lalong-lalo na sa mga bright conditions, no, or scenarios. So this monitor is also a transmitter and a receiver sa inyong mga Hollyland transmitters and receivers. So this can act as a receiver and a transmitter. So that's what's special about this monitor. And if you want to know more about this monitor, meron din tayong review niyan. Check it out right here. Para dito, yung Sony NP-F battery na dala ko. So that's how you power this. And yan, para dyan siya. Okay, and para dito rin yung HDMI cable na nakita nyo kanina. Now, on this side naman, the main camera I'm using right now, of course, is my favorite, the best camera of all time na napanood nyo sa JG Superstore video. This is the Fujifilm X-H2S. Bakit ko nga ba paborito to? Sinabi ko na rin to dun sa video na yun. This can shoot internal ProRes na napakadaling i-edit when you're on the go. Kasi pag hindi ProRes, napakahirap niyang i-edit. My MacBook Air can handle it, pero mas maganda pag ProRes. Napakalaking bagay nun for me. The Fujifilm X-H2S can shoot 4K
120, no? It can also shoot 6.2K open gate. Napakaganda ng rolling shutter performance nito. Napakaganda ng in-body image stabilization nito. If you wanna know more about this camera, meron din ako review niyan dito. Nakailang cards na ba ako? Nakalima na ba? Now, for the lens na nakakabit kay XH2S is the Fujinon XF Zoom 70-300 telephoto lens. Gustong gusto ko to kasi one, meron siyang aperture ring dito. And meron siyang image stabilization. And most of the time in documentaries, I need a zoom lens or a telephoto lens para hindi na ako makaabala sa ibang tao. Hindi ko na sila lalapitan. For example, a basketball game, I need a telephoto zoom. No? Kasi hindi naman ako pwedeng pumasok sa game. So that's why I need a telephoto lens, the 70-300. Ginamit ko to sa China and sobrang laking tulong niya. No? So that's it for my main camera and my first lens. My other lens here, my second lens, is the Fujifilm 35mm 1.4. Medyo luma na siya. Pero bakit 35mm prime, Kuya Rai? Kala ko zoom lens guy ka. Kasi ang sabi nila, ang 35mm focal range ay yung pinakamalapit sa mata ng tao. So that's why ito yung paborito kong prime lens. No? Dahil nga 1.4 aperture siya, palag siya sa low light shooting and maganda yung bokeh. Now, I have here my third lens. This is the Fujinon 90mm f2. Now, kailangan ko tong lens na to kapag nagbibiro ako. Pag interviews din, kailangan ko ng basag yung likod or maganda yung bokeh because this has f2 aperture. Maganda rin siya sa low light and I'm not sure kung may image stabilization to, pero it's weatherproof or weather resistant. All the lenses here are weather sealed. I just like the 90mm focal range. Yung sakto lang, hindi ka na rin lalapit and napakaganda na nung separation niya sa background and it has an aperture ring here, of course. So that's it. Ayan ang mga laman ng main compartment ng camera bag. One thing about documentary shooting or highlight shooting or any other shoots, you don't bring a lot of stuff. Pag mas marami kang dalang gamit, mas maguguluhan ka kasi dahil nasa isip mo marami kang dalang gamit, iniisip mo sa mo gagamitin yung bawat gamit na dala mo. Sapat na to. May pang-edit ako, may pang-shoot ako, yun na yun. Okay, so isasara ko na at may isa pang feature akong gustong ipakita sa inyo. Gusto ko ipakita sa inyo itong side na to. As we can see, we have zippers here. So, imagine, suot mo siya. Pag binuksan mo to, meron kang quick access sa iyong camera. No? Kuha mo kagad siya. Dahil doon, napaka-swabe lang ng workflow mo. And on this side din, we have two pockets. So, meron ka lalagyan ng SD card dahil yun yung drawing doon. Pwede mong lagyan ng SD card to. But as for me, hindi ko lalagyan ng SD card dyan. No? I learned the hard way. Naglagay ako sa ganito, tapos nadaganan to. Although padded siya, and I think it's safe, but I just don't trust this. Kasi yung SD card mo yung pinakamahalaga sa lahat. Once you're done shooting, nilagay mo dyan SD card mo, tapos kunwari nadaganan to. Again, it's padded, but there's a reason why I'm always bringing a hard case for my SD card kasi napakahalaga nun. Dito naman, battery nakalagay, so may battery sa loob. No? Ayan, may baterya dyan sa loob. Usually, when I shoot documentaries, I always bring 2 to 3 extra battery. Pwede yung isa dito. Yung isang baterya dito. So, there, you have a quick access door or pocket right there para sa inyo. Madaling workflow. Meron kayong access doon. So, that's it. That's my What's in My Camera Bag 2024. Sana nagustuhan nyo to. Sana nagustuhan nyo rin itong KNF Concept Backpack na to. Again, it has more colors. I got the black one. Pares dito sa dati kong backpack na low pro, a black one din. And ang edge nito over dito, mas magaan to pag walang laman. Natural. Pero ito kasi kahit walang laman, mabigat na siya. Pero mas gusto ko na to. And mas mahal to. No, i-flash ko sa screen yung presyo. Ang mahal nito. Napakamura nito. No. Wala pang 4,000. Tama ba? Oh, ayan. Now, if you want to purchase one, make sure you check out JG Superstores, Lazada, and Facebook page. Meron din silang website. Ilalagay ko na lang dyan sa baba. That has been my What's in My Camera Bag 2024. Now, if you like this video, please give it a thumbs up. Subscribe if you haven't already and click that bell as well. Once again, this has been Rhino Denshal. Thank you so much for being here and see you in the next video.